Okay guys, ito yung Pandakan Pure Gold at ngayon ay magta-travel ako papunta ng Binyan, Laguna, Southwoods. At ang dadaanan ko ngayon ay Skyway at Slex. So dalawa lang yung dadaanan ko. At dito sa bandang unahan, meron ditong entry ng Skyway. Ito yung Plaza Dilaw Plaza. So kung galing kayo dun sa Pandakan, sa may Pure Gold, kapag kumanan kayo dito, magstay agad kayo dito sa gawing kaliwa kung aakyat kayo ng Skyway. Kasi itong sa kanan, papunta yan ng dyan sa baba, sa Quirino Avenue, Quirino Avenue Extension, papunta ng Taft Avenue, papunta ng Paco. So, yan yung medyo masikip na dyan ngayon kasi labasan ng mga truck. Kaya, ito, mas pinili ko na dito dumaan sa Skyway. So, itong entry na to ay Plaza Dilaw. Medyo malakas din yung ulan ngayon. Kaya ingat kapag ganitong malakas yung ulan. So, meron ditong speed limit na 60 kapag kagaling mo dun sa entry. Pero dito sa bandang unahan, meron na ditong mga 80 ang speed limit. Pero since maulan ngayon, yung takbo natin ay ano lang, tama lang. Dito may ginagawa, kaya yung nasa gawing kanan, napipilitang kakabig dito sa kaliwa, dito sa bandang gitna. Tapos kung bababa kayo ng Buendia, itong right side na to, yan yung pinaka-lane pababa ng Buendia. Tapos itong diretso na to, papunta ng dulo ng Skyway sa Muntinlupa. So makikita naman dito, may signage sila and Buendia exit. 1 kilometro, mararating na yung Buendia exit. Kaya nakalagay dyan, mag-exit ng Buendia, mananatili sila sa kanan. Medyo makapal yung ulap at dun sa bandang unan parang zero visibility. So yung mga building halos hindi matanaw ngayon. Unlike kapag may sinag yung araw, madali silang natatanaw. And halos natatakluban ng ulap ngayon yung mga building. Hindi ko alam kung hanggang saan yung ulan na to, pero malaman natin mamaya kung sa ating exit ay umuulan pa rin. So tinatawag ng Pag-asa yung ganitong panahon na thunderstorm. Kanina ay may mga sound ng kulog. At ito yung thunderstorm. Mas malakas yung ulan dito kumpara doon kanina sa Pandakan. So yung susunod na exit dito ay yung signage na yun, nakalagay lang Bikutan, Sukat, Alabang.
Pero ang susunod na exit dito yung papunta ng NAIA Terminal. Terminal 3, yung mauuna, tapos Terminal 2, Terminal 1. Tapos yung exit na yon ng terminal, NAIA Terminal, meron din yung kadiretso ng Cavite. So, Cavitex. So, yun yung nag-uugnay na tong Skyway. At marami pang mga nabuksan ngayon na mga entry at exit point ng Skyway. So, since malakas yung ulan, bubuksan ko yung ilaw para mas mabibigyan ng parang paalaala yung mga nakakasabay natin. Kasi kapag ganito, yung side mirror hindi masyadong malinaw dahil din sa mga moist ng tubig. So, minsan ganito alanganin yung mag-overtake at sinignalan ko siya ng ilaw kasi kanina medyo didikit na. Pero nag-slow down tayo para at least maka overtake dun sa nasa unahan niya na in-overtake niya. So ganyan, magbigayan lang. So yung tulay na yan, galing yun ng Makati, galing ng Arnaiz Road. Tapos meron dong entry, meron din yung exit dito sa kaliwang, sa left side, may exit din yun ng papunta naman ng Amorsolo. Pero kapag mag-entry, doon yun sa may kanto ng, galing ng Amorsolo, pero pag-akyat, mismong kanto yun ng Arnaiz Road. Pero kapag mag-exit, mismong Amorsolo naman yung baba. So dito ramdam natin na medyo marami yung nagbabagal na mga sasakyan since malakas nga yung ulan. At ang speed natin ngayon ay nasa 40 na lang. Kahit anong pilit ng mga driver na magpabilis ng takbo kapag ganito yung panahon, kapag yung mga nakakasabay nila ay hindi naman mabibili. So ganito yung nangyayari, domino effect. Diyan sa bandang unahan, nandyan na yung entry ng NAIA Terminal. Yan, meron pang kidlat. So gagawin na tayo dito sa kaliwa kasi sa kanan medyo mabagal yung sobra dun sa kanan. So yung 60 na speed dito, okay lang to 60 kapag ganitong maulan. Pero kapag maganda yung panahon, ang speed limit dito ay 80 kilometers per hour. So yan na, sa gawing kanan na yan yung papunta ng NAIA.
malakas yung kulog, matalim yung kidlat kanina. So, ito talaga siguro yung tinatawag ng Pag-asa na thunderstorm. Nag-iipon na rin ng tubig dito. Kahit nasa tulay, may mga part na, ayan, may mga ipon na tubig. Pero hindi naman siya yung malalim. Mababaw lang naman yung tubig. At yung mga nandito sa gawing kaliwa natin, nasa pasalubong sa atin, yung talsik ng tubig minsan ay pumupunta sa atin. Siguro may nadadaanan din sila na malalalim din yung tubig, kaya napupunta sa nakakasalubong nila yung talsik. So, grabe. Zero visibility na dito sa bandang unahan. At nag-slow down yung mga sasakyan. So, ito yung mahirap din minsan. Pagka ganito, biglang slow down. Pero kapag pansin naman na malayo pa lang, mga naka-brake light na, ibig sabihin, talagang nag-iipon yung mga sasakyan. So itong Skyway, meron kasi itong part na hindi talaga siya yung mataas lahat. Kagaya nito, halos ka-level nito ngayon yung service road. Dito sa east at dito sa west. Ayan, halos ka-level niya. Ang naging pagkakaiba lang, merong bakod to dito sa kanan ko at dito sa kaliwa ko. So, ang Skyway, hindi siya puro tulay na mataas na mahaba. Merong part dito, kagaya nito, halos ka-level ng ground. Tapos, may mga part naman na tulay talaga yung dinadaanan. Mamaya, pagtapos nitong halos level na to ng ground, may paakyat na ulit, tulay na naman yung dadaanan. Parang ito lang yung part na mababa na tong Skyway. May ano pala dito, may ginagawa. Kaya yung lane natin dito sa left side nawawala. Kumbaga, naka-close dito sa unahan, kaya napupunta dito sa yung volume, pupunta dito sa kanan yung mga sasakyan. Kaya nag-iipon at nagkokos ng traffic. Ito, yan. Yan yung mga cone. Dalawa lang yan. Minsan pinapa-counter nila yung nandoon sa kabilang lane para mabawasan yung volume nila. Minsan naman may ginagawa. Pero ito, wala naman ng okay. So yun nga. Priority nila yung nasa kabila. Kaya yung nandito, instead na 4 lanes dapat dito, naging 3 lanes na lang. At yung bandang likod natin, sa pinanggalingan natin, doon nagkakaroon ng epekto yung ramdam ng pag-iipon ng mga sasakyan. So minsan kasi ganyan ang ginagawa ng mga enforcer,
dito sa Skyway. Ayan, pinapa-counter nila. Dito ay medyo mahirap pa yung naging sitwasyon dito kasi eto, may nasiraan pa dito, naka-counter na sila, tapos meron pang nasiraan dito. Kaya yung nasa lane natin ay kailangan pumunta dito sa kanan. Dahil may nasiraan nga dyan sa nagka-counter. So, natira dun sa side na yan ay 2 lanes. At yun yung mahirap doon, nasiraan yung isang nag-counter. So, nagkokos din siya ng traffic ngayon doon. At ito, yan. Ramdam din dito sa kasalubong natin. Yan yung northbound. Papunta ng Manila, Makati. Yan yung situation nila ngayon. Grabe, volume din yung mga sasakyan na palabas ng Skyway galing ng south. So ito na yung susunod na exit dito, Bikutan. Nakalagay dyan sa signage, 2 kilometro at mararating na yung Bikutan. Grabe, sobrang lakas pa rin talaga ng ulan. Ayan. Sana ay wag naman masyadong tatagal kasi kapag nagtagal to, sigurado ang epekto naman ay baha. Ang distance nito mula dun sa entry ng Pandacan, Plaza Dilao, Skyway, siguro mahigit 30 kilometers, siguro mga 33, mga ganyan. Mahaba yung pinapa-counter nila, oh. Nandito na sa malapit na sa exit ng Bikutan pero may counter pa rin dito ng kabilang side. So ito yung pinaka-dulo nung nagka-counter bago dumating dito sa exit ng Bikutan. Medyo mahaba din siya. Mahirap din yung trabaho ng mga enforcer. Talagang nandun sila, nagbabantay. Kahit ganyan yung ulan, grabe. Isipag ng mga enforcer na yon.
So 21 minutes na yung ulan, tuloy-tuloy. Malakas. Pero kanina pa yan nag-start. Pero yung experience natin ngayon sa travel, mula nung umakyat tayo ng Plaza Bilao Skyway hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung ulan at mas malakas na yung ulan dito. Dito talagang yan. Halos hindi na makita. Ito na yung parang zero visibility na. Papalapit pa lang sa Sukat exit. Ang susunod kasi sa Bikutan exit ay Sukat exit. Parang mas malakas pa yung ulan dito. So maintain ko lang yung takbo ko na 60. Okay na siguro to. Minsan nag-below 60. Grabe, sobrang lakas talaga ng ulan na to. Yun yung exit ng Sukat yung sa gawing kanan na yon. Tapos dito ay nahati yung Skyway. Yung isa pa diretso ng Muntinlupa, kadugtong ng Slex. Tapos yung isa sa gawing kaliwa, papunta pababa naman ng exit ng Alabang. Alabang sa Pote Road. Kapag dito sa kaliwa. Pero yung kanan, yun yung extension na ginawa na ang baba ng Skyway doon na malapit na sa gasoline station ng Shell paglagpas ng tulay. So grabe, mas malakas yung ulan dito. Alis wala nang makita. 1:45 na lang yung time. 1:45 ng hapon. Pero, ayan, madilim na.
Okay, ito yung sinasabi ko na kapag nandiyan kayo sa gawing kaliwa, ang daan na yan papunta ng Alabang. So, exit ng Alabang, tapos Alabang sa Poti Road. Ito namang diretso na to sa lane natin. Lane na to ay, ito yung padiretso ng Calamba, papunta ng South. Kaya nakalagay dyan, Slex, Calamba, nandito sa, nakaturo sa kanan. Ayan, sa signage din sa taas, merong nakalagay dyan, Calamba, Slex. Tapos dito sa gawing kaliwa, Alabang sa Poti Road, Las Piñas, ayan, dyan yung daan sa kabila na yon. Sana ay hindi na masyadong tumagal tong ulan kasi baha talaga to kapag ganito yung bagsak ng tubig. Kahit saan, tingnan, paligid. Yan, talagang madilim. Ayan, may nakalagay na signage doon na yung speed limit ay 80. Pero ngayon, ang takbuhan natin ay nasa 40, pinakamataas na yung 60. Yung iba, kapag ganitong malakas ang ulan, ginagamit nila yung hazard, yung blinker. Kagaya nitong nasa kaliwa. Bakit kaya nila ginagamit yan? Tama bang gumamit ng blinker kapag malakas ang ulan? So, nakahazard pa rin siya kanina pa. Siguro, ang iniisip niya para pansin siya ng mga nakakasabay niya, nasa unahan niya, nasa likuran niya, kaya siya gumagamit ng blinker. Ayun, sa bandang unahan, medyo maliwanag na ng konti. Sana naman ay
hindi na aabutan yung pupuntahan natin ng malakas na ulan. Ito guys, comment kayo ganitong nag-hazard kapag umuulan. Tama ba na ganyan naka-hazard kapag malakas ang ulan? Medyo mahina na ng konti dito kumpara dun sa likodan kanina na lakas talaga ng ulan. Ayun, in-stop na niya yung blinker niya. Hindi naman na din masyadong malakas ang ulan dito. So, siguro yun talaga ang iniisip niya na kapag sobrang lakas ng ulan, nag-blinker siya, mas pansin siya ng mga nakakasabay niya. Pero ang paggamit kasi ng hazard sa aking mga nababasa ay kapag emergency. Kapag emergency yung sasakyan, may emergency, kapag may emergency yung pasahero, so okay gamitin yung hazard. Pero kapag ganyan naman na dahil sa ulan, siguro depende din talaga dun sa nagda-drive na gumagamit ng hazard. Dito sa shoulder, may mga ano talaga dyan, nagpapahinga minsan. Yung sunod na exit dito ay MCX. Yan, sa gawing kanan. MCX tapos Susana Heights. So yun yung dalawang magkasunod na madadaanan kapag dito kayo dadaan sa pinakagawing kanan. Kanan ng gawing kanan, MCX. Tapos diretso ng gawing kanan, Susana Heights exit. So, hindi naman na masyadong malakas yung ulan dito para kanina. Ayan, so next na tayo at malapit na tayo. Yung susunod naman na exit ay after nitong Susana Heights exit ay San Pedro. So, Laguna Province na. Ito kasi yung Susana Heights, sakupayan ng Muntinlupa. At ang Muntinlupa ay nasa National Capital Region pa. Lumalakas na rin yung ulan dito. Parang nagkaroon lang ng konting space. Tapos dito, ayun, malakas na naman.
Ito din, nagagamit na dito yung bagong gawa na exit at entry ng mismong San Pedro dito sa left side. Kasi dati wala yan. Ayan, yung gawing kaliwa na yan. Yan. Kung galing kayo San Pedro, yun ang dadaanan nyo, papasok ng Islex. Tapos kung galing naman kayo Islex, papasok ng San Pedro, nandun din meron na rin siyang daan. May entry na rin. So, nagagamit na yung entry and exit na yun ng mismong San Pedro. Kasi dati, ang meron lang ay yung galing dito sa north papunta ng south, San Pedro exit. Wala yung exit ng galing south papuntang San Pedro. Pero ngayon ay, ayun nga, nilagyan na rin nila. Kaya malaking bagay din yun. At paglagpas ng San Pedro exit ay eto na. Susunod na yung ating pupuntahan. Actually, malimit akong magpunta dito kasi every other Saturday, meron kaming pagtuturo na ginagawa sa mga bata. Ayan, salamat naman. Huminto na yung ulan. Pero sana hanggang doon sa pupuntahan ay wala na yung ulan. Paglagpas lang dito ng tulay ay gagawin na ako sa kanan. Kasi yung exit ng Southwoods ay nandyan sa kanang bahagi. Kapag change ng lane ay lagi lang nating tingnan yung side mirror natin. Kung clear, okay, pwedeng pumasok. Huwag yung pabigla-bigla kasi minsan may mga bigla ding sumusulpot na mga sasakyan. Kaya mas mainam tingnan natin yung ating side mirror ng talagang tutok na tutok. Kahit yung dito sa rear mirror natin, mapapansin natin, makikita din naman natin. May mga ginagawa pa rin dito. Pero malaki na yung nangyaring widening sa lugar na to. Okay, so ito na yung Southwoods, Binyan, Laguna. Maraming salamat sa lahat ng mga nakakapanood sa ating channel. Salamat sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-comment, nag-like, nag-share. Ayan, hanggang sa mga susunod nating mga travel, video natin.
Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. So ito na yung Southwoods exit. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. God bless us all.